Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid, lahat po ng mga sumusubaybay po saan man kayong dako naroon. Isang mapagpalang araw po ng Lunes. Ngayon po ay dumating na naman tayo sa petsa ng Marso 22 at tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon na tayo ay nakarating po sa araw ng Lunes na taglay ang buhay at kalakasan sa ating pong pangangatawan. Kaya salamat sa Panginoon. Ngayon ay pag-aaralan natin yung pamagat na makadiyos na magnet. Pero bago po tayo magpatuloy, ay gusto ko lang po ipaalala sa inyo na mag-subscribe sa ating channel, sa ating programang Ayon sa Biblia. So, i-click lang po natin yung subscribe and bell button and then like and share na rin para makatulong po tayo sa programa at hindi lang po yun ay ito na rin po ay isang paraan na rin natin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay? At mag-pray po muna tayo bago po tayo magtuloy sa atin pong pag-aaral. Ama naming banal na mga pangyarihan po kayo sa lahat. Salamat ng marami. Muli ay amin pong naranasan ang iyong pag-iingat sa buong maghapon. Ngayon ay mag-aaral po kami ng iyong mga salita. Bigyan kami ng katalinuhan, karunungan ang galing sa kalangitan na may sa kabuhayan po namin ang mga araling ito at higit sa lahat, Panginoon, ay magpatibay po ito sa aming pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas sa Jesus. Amen. Okay. Makadiyos na magnet. Ang ating talata po, mga kapatid, ay 66 verse 1 to 19 po ng Book of Isaiah. Ngunit hatiin po natin po ito sa dalawa. Dahil ito pong ating pag-aaral ay may kinalaman po ito sa pagliligtas at pagsasauli ng Diyos sa mga mababang loob at ganun din naman yung pagpuksa sa kaniyang mga kaaway o yung kaparusahan, kahatulan, judgment sa kaaway ng Diyos. And then yung restoration po at yung promise po niya sa mga masunurin po sa kanyang bayan po na tunay at nagpasakop sa ating Panginoong Diyos. Okay, so unahin po muna natin yung kahatulan. Okay, yung judgment po ng Diyos dito po sa mga umaapi sa mga anak ng Diyos, ito po ay parusahan at darating sa kahatulan. Okay, so dito po sa Isaiah 66 verse 6, ito po ating mababasa. Naririnig nyo ba ang ingay sa lungsod at sa templo? Iyan ang ingay ng Panginoon habang pinaghihigantihan niya ang kanyang mga kaaway. Tiyak po talaga na ang Diyos ay maghihiganti sa kanyang mga kaaway. At itong kanyang mga itinuturing na kaaway, mga kapatid, ay walang iba kundi ito po yung mababasa po natin sa Isaiah 66 verse 5. Anong uri po ng mga taong ito? Basahin natin. Inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, ninyong nanginginig sa kanyang salita. Ang inyong mga kapatid na nangagtatanim sa inyo, na nangagtatakwil sa inyo dahil sa akin, nangagsabi, luwalhatiin ang Panginoon upang makita namin ang inyong kagalakan, ngunit sila'y mapapahiya. Mapapahiya po itong mga taong ito. Itong mga nagtakwil sa mga anak ng Diyos na itong mga taong ito ay masunurin at ito po yung tumatalima sa kalooban ng Diyos. Ito pong mga tao na nagtatakwil sa kanila or nang aapi, nagduduwahagi sa mga taong ito na sumusunod sa Diyos, ay darating po sila sa kapahamakan at sila ay mga papahiya. Kaya mahirap po talaga yung tayo ay nang aagrabyado po sa, lalo na doon sa mga tunay na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya darating po tayo sa kahatulan pagka ganon. Okay, so next po, yung nasa Isaiah chapter 66 verse 3 naman po ang sabi, siyang pumapatay ng baka ay gaya ng pumapatay ng tao. Sandali lang po. Ito po ay may kinalaman po ito sa worship o sa pagsamba sa loob po ng simbahan. Sa panahon po natin ngayon, ito yung kahalintunan sa sumasamba. Yung ginagawa po yung ritual po sa loob ng church. Okay? Yung pagkakasunod-sunod po ng programa sa loob ng iglesia. Ito po yung perfect po na nasusunod. Okay? Pero hindi ko na sinasabi na masama po yung ritual. Tama din naman na isagawa po natin yung ritual sa loob po ng ating simbahan. Pero dito po sa Old Testament, sa Book of Isaiah, ang sabi po dito ng Panginoon, siyang pumapatay ng baka ay gaya ng pumapatay ng tao. Siyang naghahain ng kordero sapagkat noon ay kasama po sa pagsamba nila yung maghahain ng kordero bilang sakripisyo po para sa kapatawaran ng kasalanan. Ay gaya ng bumabali ng liig ng aso. Siyang naghahandog ng alay
ay gaya ng naghahandog ng dugo ng baboy. Siyang nagsusunog ng kamangyan ay gaya ng pumupuri sa isang Diyos-Diyosan. O sila'y nagsipili ng kanilang sariling mga lakad at ang kanilang kaluluwa ay nalulugod sa kanilang mga kasuklam-suklam na bagay. Ayun naman pala, dito po sa last part po ng verse 3 ng Isaiah sa Kapitulo 66 po, ay bagamat sila ay naghahandog, ibig sabihin kumbaga sa panahon natin ngayon, bagamat sila ay mahigpit na sumusunod po sa ritual ng pagsamba, sinasagawa po nila yung tamang paraan ng pagsamba, ngunit yung kanilang kaluluwa ay nalulugod sa kanilang mga sariling kasuklam-suklam ng mga bagay at pinili nila yung kanilang mga sariling lakad. In short po, sumasamba, relihiyoso tingnan sa panlabasaan nyo, ngunit patuloy na sumusuway sa kalooban ng Diyos. Ang akala nila ay gumagawa sila ng mabuti, pero sa mata ng Diyos ay para po silang pumapatay ng tao. Kahit po na naghahandog po sila ng tupa. Ito po yung kaipambawawan, kapaimbabawan, or ito po yung tinatawag na hypocrisy. Kaya, yung mga taong mapagpaimbabaw, relihiyoso tingnan, ay ito po yung kahasama po na paghihigintihan po ng Diyos, sapagkat bagamat sila ay sumasamba, ngunit kasuklam-suklam sa Diyos yung kanilang paraan ng pagsamba, sapagkat hindi sila gumagawa ng nakalulugod sa Diyos, kundi ginagawa nila ang nakalulugod lamang sa kanilang sarili. Okay, next, sa verse 4, 66 verse 4 po, ang sabi, akin namang pipiliin ang kanilang mga kakutyaan. Ay, sabi ng Diyos, at dadalhin ko sila ng kanilang takot, sapagkat nang ako'y tumawag, walang sumagot, nang ako'y magsalita ay walang nakinig, kundi sila'y nagsigawa ng masama sa harap ng aking mga mata at pinili ang hindi ko kinaluluguran. So related pa rin po ito doon sa verse 3, yung kasunod sa verse 4 ng Isaiah 66. Ito pong mga hindi po nakikinig sa salita ng Diyos ay darating din po sila sa kahatulan. Kaya mas maganda pa na kung marinig na po natin ang pabalita ng Panginoong Diyos, ay huwag kaagad-agad po natin na isarado yung ating isipan, kundi tingnan po natin ng mabuti kung ang isang taong ito na nangangaral ng salita ng Diyos ay tunay at totoo nga na nagsasalita ng galing po sa banal na kasulatan, o ito po ay puro lamang po ito ay kasinungalingan. Ay bago po natin i-reject po yung pabalita, ay aralin po muna natin kung ito po ba ay ayon sa Biblia o hindi. Kasi baka mamaya nakarating po sa atin yung pabalita at ito po ay tinanggihan po natin, darating ang araw, tayo naman po ang tatanggihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya yun po ay nakalulungkot na katotohanan. Kaya huwag po natin pagmatigasin ang ating puso. Kung naririnig po natin ang pabalita ng Diyos, ang pabalita ng kaligtasan, nakarating po sa ating mga tainga, narinig po natin ang pabalita na ang Diyos ay nag-aalok ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtanggap sa bugtong na anak ng Diyos bilang personal tagapagligtas at magpasakop sa kanyang kalooban ng buong puso, ay sundin po natin ito. Wala naman po mawawala sa atin kung tayo po ay magpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Di po ba? Okay. Next na talata po, dito po sa part po ng mga hahatulan. Sa talatang 17 po, sa 66 pa rin. Ito po ay tungkol naman ito sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ngunit gumagawa ito ng pagsambang pagano. Ang sabi, silang nagpapakabanal, mabanal tingnan yung mga ginagawa, nagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan. Ibig sabihin sa simbahan, sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Ang liwanag po, ayaw ko nang po ulitin. Andyan po sa 17 yung mga gawain ng mga taong ito na sumasamba po sa Diyos-Diyosan. Bagamat nagpapakabanal, ay yung kanilang pagpapakabanal ay kahalintulad lamang ito ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Sapagkat kasalungat po sa kalooban ng Diyos yung kanilang practice, bagamat sila po ay sumasamba. Dito naman po tayo sa pangako ng Diyos. Ito po ay mga 5 talata ito. Sa 66 verse 2, iatras lang po natin yung basa. Sapagkat lahat ng mga bagay na ito, ang sabi ng Panginoon ay nilikha ng aking kamay, at sa gayoy nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ang taong ito ay titingnan ko
sa makatuwid bagay siyang dukha. Sino daw yung titingnan ng Diyos? Siyang dukha at may pagsisising loob at nakikinig sa aking salita. Tatlong klase po ito ha. Dukha na nagsisising loob, nakikinig sa salita ng Diyos. Okay. Yung dukha dito ay pwede natin sabihin, hindi lang sa pera. Marami kang pera, pero ikaw ay nasa putik ng kasalanan, ikaw ay dukha pagdating sa spiritual life, sa spiritualidad. Ikaw ay magpakumbaba, ikaw ay magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Tayo, sapagkat tayong lahat, kasama po ako, tayong lahat ay magkaroon po tayo ng kababaan ng loob. Maging mapagpakumbaba po tayo sa harapan ng ating Diyos. Tayo po ay magsisi po sa ating mga kasalanan, no? Tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan at pakinggan po natin yung kanyang mga salita. At ang pangako ng Diyos ay para po sa atin. Para sa atin po ito kung tayo po ay aaminin po natin na tayo ay dukha sa ating espiritual na kalagayan. Tayo ay magsisisi at tayo ay makikinig. Ano daw? Pinangakuan po ang mga naapi. Okay. Kapag kainapin natin itong mga dukha, na literal na dukha, okay, yung mga mabababang loob ay talagang Diyos po yung ating mga kabangga. Okay. Ito po yung gaya po ng sigaw ng mga tao doon na mababasa sa Apokalipsis 6 at 10. Okay, ito po yung mga dukha, ano? Ito po yung mga tao na mga naapi. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, Panginoon, banal at totoo, hindi mo hahatulan at paghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ito po yung sigaw po ng mga dukha, ng mga naapi. Mga kapatid, no? Ano daw ang sabi? Titingnan po ng Diyos yung mga dukha na ito. Lalo na itong mga dukha na nagsisisi at nakikinig sa kanyang mga salita. At ang sigaw ng mga dukhang ito ay makakarating sa langit at ang Diyos ang magiging tagapagtanggol po nila. Kaya mahirap po mga kapatid, no? Ang mang-agrabyado sa mga tao kasi ang Diyos yung ating mga kabangga. Saysing ko, inyong pakinggan ang salita ng Panginoon, ninyong nanginginig sa kaniyang salita. Ang inyong mga kapatid na nagtatanim sa inyo, na nagtatakwil sa inyo dahil sa akin, na nagsasabi, pulwalhatiin ang Panginoon upang makita namin ang inyong kagalakan, ngunit sila ay mapapahiya. Okay, so mapapahiya po talaga itong mga taong ito na mga mapangapi. Itong mga taong ito na nagtatakwil sa mga tunay na naglilingkod sa Diyos. Kapag gumawa po tayo ng hindi maganda sa mga tao na mga masunurin sa Diyos at sa mga tao na pag-aari ng Diyos, sabihin, kaya sinasabi natin yung salitang ginagamit natin yung pag-aari ng Diyos, ito po yung mga tao na tunay po na sumusunod sa kanyang kalooban. Kapag gumawa tayo ng masama sa mga taong ito, abay, tayo po ay mapapahiya. Sapagkat ito pong mga klaseng tao yung ililigtas ng Diyos, yung mga nakikinig sa kanyang mga salita. Okay? Ibig sabihin, ito po yung sinasabi, nanginginig. Nanginginig sa kanyang mga salita. Okay? Ibig sabihin na nanginginig, hindi po ito nanginginig dahil sa takot, nadala ng kaparusahan kapag hindi sumuway. Nanginginig ito sapagkat ito ay seryoso at nasa puso po at bilang pagkilala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung mataas na paggalang, pagrespeto sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod po sa kanyang mga salita. Ito po yung ibig sabihin. Ngayon, sunod, verse 13, kung paanong ang sino may inaaliw ng ina. Ito naman po yung may kinalaman po doon sa mga tao po na nagdadalamhati. Kaya kung ikaw ay mayroon pong pinagdadaanan ng malaking problema, ikaw ay nagdadalamhati, ito pong talatang ito po ay tiyak na para sa iyo po ito. Okay? Kung paano ang sino may inaaliw ng ina, gayon ko aalawin kayo at kayo'y mga aaliw sa Jerusalem. Gaya ng nasusulat sa Isaias 40, talatang 1 at 2, inyong aliwin ang aking bayan. Sabi ng inyong Diyos, mga salita kayo may pag-aliw sa Jerusalem at sigawan ninyo siya na ang kanyang pakikidigma ay naganap, na ang kanyang kasamaan ay pinatawad, sapagkat siya ay tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong ukol sa kanyang lahat na kasalanan. Ito po ay pangako sa mga nagdadalamhati at may mabigat po na pinagdadaanan sa buhay. So next po, Isaiah 66 verse 12, itong pangakong ito ay nag-aalok ito ng kapayapaan sa mga nagsisisi
sa kanilang mga kasalanan. Okay, basahin po natin. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, narito ako'y maggagawad ng kapayapaan sa kanya na parang isang ilog at ang kaluwalhatian ng mga bansa ay parang malaking baha. Inyong sososohin yaon, kayo'y kikilikin at lilibangin sa mga tuhod. Okay, so next verse po, ang sabi sa verse 10 naman po, i-atras po natin, mga galak, ang sabi, kayo'y mga gagalak na kasama ng Jerusalem at mga tuwa dahil sa kanya, kayong lahat na nagsisiibig sa kanya, kayo'y mga galak ng kagalakan na kasama niya, kayong lahat na nagsisitangis sa kanya. Okay, pangakong ililigtas ang Jerusalem sa buong sangkakristyanuhan hanggang sa dulo ng panahon. So itong pangako ito ay hanggang po sa lahat po ng mga Kristiyano ay kasama po itong pinangangakuan po dito. Kaya ang apela po ng Panginoon po sa atin, mga kapatid, ang apela po ng Panginoong Diyos po sa atin ay tayo lamang po ay manatili po sa ating pananampalataya. Sapagkat lahat ay darating po ang lahat sa pagsasauli. I-restore po lahat ng Panginoon, lahat ng bagay. Gaya po ng nasusulat po dito sa Joel chapter 2 verse 25 up to 27. Ang sabi ay, aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ng uod at ng kuliglig, ng tipaklong, siyang malaking hukbo na aking sinubo sa gitan ninyo. Kayo'y magsisikaing sagana at mga bubusog at inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon ninyong Diyos na gumawa ng kababalaghan sa inyo at ang aking bayan ay hindi kailanman mapapahiya. 27, at inyong malalaman na ako'y nasa gitna ng Israel at ako ang Panginoon ninyong Diyos at wala ng iba. Ang aking bayan ay hindi mapapahiya magpakailanman. Okay, so maraming salamat po mga giniginaw na mga kapatid at mga kaibigan. Ito pong kahatulan ng Diyos para po sa mga hypocrites or sa mga mapagpaimbabaw, sa mga kaaway ng Diyos, itong mga nangagrabyado po, sa mga dukha at mahihirap, ay darating po ito sa pagkapahamak. Ang lahat ng ito ay hahatulan ng Diyos. Nawa po mga kapatid, ay dito po tayo sa grupo ng mga tao na pinangakuan ng Diyos, itong mga tao na may panginginig na sumusunod po sa salita ng Diyos. Nanginginig hindi dahil sa takot, kundi nanginginig dahil sa mataas na paggalang at pagrespeto sa banal na Diyos na siyang ating manalalang. Okay? So, maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Huwag po natin kakalimutan na pindutin po yung ating subscribe and bell button at like and share. Ibahagi na rin po natin ito sa ating mga kaibigan at mga kamag-anak nang sa ganun ay makarating sa kanila ang pabalita ng Diyos. Maraming salamat and pagpalain po ang bawat isa po sa inyo. Tayo po ay sandali po munang manalangin. Ama naming banal, salamat na marami sa aming pong pag-aaral ay muli kami ay inyong sinamahan at umaasa kami na inyong kaming tutulungan na kami po ay tumago sa pananampalataya. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na Jesus. Amen. Okay? See you po sa susunod nating pag-aaral. Good night.